Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng tawaging bagyong Christine. So ito pong low pressure area natin ay nasa labas pa nga ng ating PAR pero malapit na yan sa ating boundary line. Ito po ay posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas or sa darating na Lunes. Ito po ay isang low pressure area pa lamang ayon sa Pag-asa, isa ring low pressure area para sa Japan Meteorological Agency at designated naman as 95W Invest ng JTWC ng US. Meron din pong 96W at 97W Invest ang JTWC ng US. Pero ito po ay katangian ng mga mahinang weather system o isang low pressure area. Halos palipat-lipat po yung kanyang center o gitna. Wala pa siyang well-defined na center. So nangyayari po yan na nagkakaroon ng maraming gitna o center yung isang mahinang weather system. Pero ititreat natin ito as isang malawak na sirkulasyon. Although buwagag pa, kung mapapansin nyo, medyo malawak yung kanyang closed isobar. At kung mapapansin nyo, sa distansya ng Pag-asa, nag-iiba-iba rin po yung distance nila. Dahil nga, sa katangian ng isang mahinang weather system o isang low pressure area, lumilipat-lipat pa yung kanyang gitna or center. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito ay nasa approximately around 1,400 kilometers ang layo eastern section ng Southern Luzon. Nasa labas pa nga ng ating Philippine Area of Responsibility. If ever makapasok po yan ng PAR bukas or sa Lunes, yan po ay tatawaging bagyong Christine. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa ating bansa pero yung ating Intertropical Convergence Zone ang nagdadala po ng mataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang areas ng Palawan. Kasama na po dyan ang western section ng Mindanao. Yan po ang areas ng Northern Mindanao. Kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula. Maging dito sa may area ng Soc-Sargen at BARMM. So again, narito muli ang ensemble forecast track ng JTWC ng US para sa 96W Invest. So magsasama-sama rin po yung 95W Invest, 96W Invest at 97W Invest. At magiging isang malaking sirkulasyon nga po yan. Pinapakita dito ang posibleng pagkilos nito pa westward, papalapit sa ating bansa. So gaya nga ng binabanggit natin ng nakaraan, meron po itong possibility na mag-landfall or tumama sa lupa. Yung ating pagdaya ay mula dito sa southern portion ng Luzon hanggang dito sa extreme northern Luzon. So dahil nga medyo malayo pa ito, malayo pa yung ating area of uncertainty. Pero again, gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, kapag bare months, mataas po ang tsansa na tumatama sa lupa ang mga sama ng panahon o bagyo. Meron dito mga ilang-ilang outliers na nagpapakitang magre-recurve ito pataas, pero ito po ay mas maliit ang tsansa lamang. Base rin dito, asahan po natin ang unti-unting paglakas nitong ating binabantayang sama ng panahon o yung posibleng maging bagyong Christine habang lumalapit dito sa mainland area ng Luzon. Pinapakita rin dito na maaari po yung tumambay o magtagal ng bahagya dito po sa eastern section ng Luzon, dyan po sa may Philippine Sea. So although malawak yung ating area of uncertainty, for sure magkakaroon po itong direktang epekto sa ating bansa dahil nga medyo malawak yung sirkulasyon nito. Lalong-lalo na po yung mga areas na posibleng daanan ng kanyang gitna dito po sa mainland Luzon. Maliban sa direct effect na dapat nating pagandaan sa susunod na linggo, as early as tomorrow, Sunday hanggang Monday, yung kanyang trough o extension ay aabot na po sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung papansinin nyo yung color white, yan po yung ating tinatawag na isobar, pinapakita po yung malawak na sirkulasyon nitong ating binabantayang sama ng panahon na posibleng tawaging bagyong Christine. Aabot na po yan sa atin at maliban dyan, meron din tayong northeasterly na hangin at yung kanyang pagbali ng hangin ay umabot din po o nakaka-apekto rin po dito sa ilang bahagi ng southern portion ng ating bansa. So dahil po dyan, bukas, posible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan. Dito po sa ilang areas ng Bicol region, kasama na po dyan ng Rizal, Aurora, kasama na rin po dyan ng ilang areas ng Isabela at Cagayan. So yan po ay mga posibleng scattered lamang o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms o mataas na tsansa ng pag-ulan. Dahil po doon sa trough o extension, itong posibleng pumasok na sama ng panahon bukas sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban dyan, may nagtanong na rin ito, ano daw po yung nasa ibaba? Mukhang habagat daw po. Yan po ay inflow ng hangin na hinihila nitong ating sama ng panahon. Kung papansinin nyo dito, umabot po yung bali ng ating hangin dyan po sa may area ng Palawan at ito nga yung kanyang inflow na siya naman po magdadala ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan o mataas na tsansa ng pagulan na thunderstorms dito naman po sa areas ng Palawan at malaking bahagi ng Mindanao. Lalong-lalo na po itong areas ng Zamboanga Peninsula, kasama na rin po dyan ang BARMM, Soc-Sargen, maging dito sa ilang areas ng Davao Region. Yan po ay as early as Sunday hanggang Monday
habang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong posibleng tawagin nating Bagyong Christine. At again, maliban dyan, paghandaan din po natin ang paglapit nitong posibleng Bagyong Christine sa ating landmass or kalupaan sa mga susunod na araw next week. So unti-unti na nga lumalapit sa ating boundary line itong ating binabantayang sama ng panahon na posibleng tawaging Bagyong Christine. Kasabay po niyan, unti-unti rin magiging organized yung kanyang circulation na magpapakita ng posibleng paglakas nito sa mga susunod na araw. At gaya nga ng binabanggit natin itong mga nakarang araw pa, kapag bare months po, mataas ang tsansa na maglandfall or tumama sa lupa ang mga bagyo. Kaya ngayon pa lang, dapat po natin paghandaan ang posibleng maging epekto ng paglapit o pagtawid nitong posibleng tawaging Bagyong Christine sa susunod na linggo sa ating bansa. Bukas ang nabayan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.